Wizards, walang laban sa Knicks. Pang-8 sunod na napanalo. Powell at Harden, nagsanib puwersa para sa Clippers. At Warriors, kahit talo, viral pa rin ang mga play nila sa simula. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang New York Knicks ay pumasok sa bagong taon nang may dahilan para magdiwang matapos nilang talunin ang Washington Wizards at ma-extend ang kanilang panalo sa 8 sunod-sunod na laro. Sa laro nitong Lunes sa Capital One Arena, pinanatili ng Knicks ang kanilang agresibong atake sa paint. Sa ikalawang quarter, nagpasiklab si Josh Hart na nagtala ng 17 points sa loob ng isang quarter, ang pinakamataas niya para sa Knicks, kabilang ang 3 sunod-sunod na tres sa loob ng 61 seconds, habang naabot ng Knicks ang 7 puntos na lead sa halftime na natiling dikit ang laban sa Wizards na nagtapos sa 2 kalamangan pabor sa New York. Sa first half, lumitaw ang kahinaan ng bench ng Knicks na natalo sa bench points ng 28-3. Nagpatuloy ang back and forth na laban sa ikatlong quarter, ngunit nagtapos ito ng maganda para sa Knicks matapos magtala ng run at ma-extend ang kalamangan sa 9 na puntos. Sa ika-4 na quarter, tuluyan ng kumawala ang Knicks, pinangunahan ng two-way performance ni Deuce McBride mula sa bench. Umabot ang kanilang lead sa 15 points at hindi na nakabawi ang Wizards. Lahat ng 5 starter ng Knicks ay nagtala ng double figures, pinangunahan ni Karl Anthony Towns na may 32 points and 13 rebounds. Si Jalen Brunson ay nag-ambag ng 18 points and 6 assists, habang si OG Anunoby ay nagdagdag din ng 18 points and 4 three-pointers. Si Hart ay nagtala ng kanyang ikatlong triple-double ng season na may 23 points, 15 rebounds, and 10 assists. Bagamat mabagal ang shooting ng Knicks sa first half, natapos sila sa 46% shooting from the floor and 15 of 44 from 3-point range. Na-out-rebound din nila ang Wizards. Ang rookie ng Wizards na si Bob Carrington ay nasugatan sa ikatlong quarter matapos mabangga ang kakampi. Sa pagtatapos ng laro, pinuri ni Coach Tom Thibodeau ang balanseng opensa at depensa ng kanyang team. Ang Knicks ay maglalaro muli sa bagong taong araw laban sa Utah Jazz. Sa sumunod na laban naman, ang Clippers ay nagbago mula sa pagkakaroon ng Big 3 patungo sa pagiging team na pinangungunahan ni James Harden sa simula ng season. Ngunit nandyan pa rin si Norman Powell at gaya ng natutunan ng New Orleans nitong Martes, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit naging isa sa pinakamalakas na team sa Western Conference ang Los Angeles. Pinangunahan ni Powell ang laro sa second half kung saan nagtala siya ng 18 points para sa Clippers upang makabawi mula sa 14 points na lead ng Pelicans at makuha ang panalo. Sa kabila ng masikip na laban, naitala ng Clippers ang pinakamalaking lead nila na 4 na puntos lamang. Si James Harden ang nagbigay ng 2 puntos mula sa free throw matapos ma-foul ni DeJounte Murray sa isang pass, bago nagtala si Yves Missi ng isa mula sa 2 free throws na maaaring nagpantay sa laro. Si CJ McCollum ay nagpakita ng isa sa kanyang pinakamagagandang laro ngayong season, nagtala ng 33 points from 12 of 25 shooting, kabilang ang 8 of 14 from 3-point range. Patuloy niyang sinagot ang mga run ng Clippers at iningatan ang Pelicans na malapit sa scoreboard. Nagdagdag rin siya ng 4 na assists at isang steal. Ang starting point guard ng Pelicans ay nagpakita ng laro na parang noong siya ay naging all-star noong 2022 sa San Antonio. Si Murray ay nagtala ng 13 points, 10 rebounds, 8 assists, and 6 steals. Halos makagawa siya ng napakahalagang steal sa huling 20 segundo, ngunit natawagan siya ng defensive foul kay Harden. Ang rookie center ng Pelicans ay napaka-aktibo sa depensa. Nagtala ng career high na 5 blocks na siya lamang ang lahat ng blocks ng New Orleans sa laro. Patuloy siyang sinubok ng Clippers sa ilalim ng rim, ngunit ginamit niya ang kanyang athleticism, anticipation at mahabang kamay upang maipigil ang mga shot. Ang Pelicans ay nagtala ng season high sa 3-point shooting, kung saan 18 ang kanilang naipasok. Ang former best nila ay 16. Malaki ang kontribusyon ni McCollum na may 8 3-pointers, habang si Trey Murphy ay may 4 sa kanyang 18 points. Si McCollum ay naging ika-28 player sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 6 na laro kung saan gumawa ng 8 o higit pang 3. Ang malakas na kontribusyon ni Powell at Harden kasama ang depensang ipinakita ni Missi at ang kahusayan ni McCollum ang naging dahilan ng dikit at kapanapanabik na laro. Sa huling laban, ang magandang vibes na nagdala sa Golden State Warriors sa weekend ay nawala nitong Martes. Ang Cleveland Cavaliers
Ang pinakamahusay na team sa NBA ngayong season ay dumalaw sa Chase Center. Pinayagan nilang mag-relax ng kaunti bago bumuelo at iniwan ang Warriors na may talo. Bagamat may ilang players ng Warriors na nagtala ng double figures, walang nakaabot sa 20 points. Pagkatapos ng magandang panalo laban sa Phoenix Suns noong linggo, muling naghahanap ng solusyon ang Warriors para sa mga paulit-ulit na problema tulad ng maling galaw, sablay na layup at mga depensibong pagkakamali. Ito na ang ikalawang sunod na season na nasweep ng Cleveland ang Golden State sa dalawang laro ng kanilang season series. Nagsimula ang pagsusuri sa pagkatalo na ito sa ikalawang quarter kung saan biglang nawala ang opensa ng Golden State. Sa totoo lang, walang nakapuntos mula sa field ang alinmang team hanggang sa maipasok ang unang attempt sa natitirang bahagi ng half. Mula roon, ang lahat ay pabor na sa Cavaliers. Pinangunahan nila ang laban at tila nawala ng sagot ang Warriors sa kanilang opensa. Umiskor lang sila ng napakababang puntos sa quarter, ang pinakamababa nila ngayong season. Hindi ito dahil sa mahusay na depensa ng Cavaliers, kundi dahil sa mga sablay na shots mula sa lahat ng antas. At hindi rin nila napakinabangan ang mga turnovers ng Cleveland. 9 na players ng Warriors ang naglaro sa quarter, ngunit 2 lamang ang nakapuntos mula sa field. Patuloy na bumababa ang laro ni Buddy Hield na nagmintis sa maraming pagkakataon kabilang ang mga open shots. Ganito ang nangyayari kay Hield na dati nang nagpakitang gilas sa season na ito. Bagamat ipinahayag ni Coach Steve Kerr ang tiwala na makakabawi siya, kasalukuyan siyang nasa mahirap na kalagayan. Sa unang laban ng dalawang team noong Nobyembre, mabilis na nagtala ang Cavs ng malaking lead na naging simula ng kanilang panalo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ganitong eksena. Mula sa umpisa, mabilis at agresibo ang laro ng Warriors. Nanguna sila ng ilang puntos sa unang 5 minuto at nagpanatili ng lead hanggang kalagitnaan ng ikalawang quarter. Pinilit ng Warriors ang maraming turnovers sa unang bahagi ng laro at sa kabila ng kalamngan ng Cavaliers sa laki, na mayagpag sila sa rebounds. Gamit ang maayos na opensa at tuloy-tuloy na ball movement, na ipasok nila ang kanilang mga shots. Ngunit ang isang magandang quarter ay hindi sapat para manalo ng isang laro sa basketball. Pagkatapos ng laro, kahit talo man ang Warriors sa laban, viral pa rin ang mga play na ito. Don't get the switch, but you can see Sam Merrill isn't looking at Draymond Green. He's not looking at the ball. He's so worried about Andrew Wiggins cutting it here. Throw it right over his head. This is why Wade coming over, and it just takes a threatening drive by Andrew Wiggins. He's looking at Draymond, though. Like, I'm gonna get your defender to come help on me. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan?